So, buksan po natin ating mga Bible sa Epistle of John, 1 John. 1 John chapter 1. Doon po ulit tayo sa pinag-aralan natin last time. Epistle of John chapter 1. Tapos verse 5. 1 verse 5. John chapter 1. 1 John chapter 1 verse 5, sinabi dito, basahin ko po, sundan niyo po ng inyong mga mata. This then is the message which we have heard of Him and declared unto you, that God is light and in Him is no darkness at all. So, itong Epistle of John, sa panahon ni John, may tinatawag tayong katuruan, maling katuruan, na tinatawag na Gnosticism. O ito yung katuruan kung saan knowledge is above all. In other words, yung pagiging matulong, may alam, is above all kaysa pagkakaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Bakit? Isipin mo, maraming mga taong gustong matuto. So, kaya tayo, gusto natin matuto, di ba? So, pero itong pagkatuto nila is hindi dahil gusto nilang malaman yung katotohanan, kundi gusto lamang nilang matuto. So, iba yung gusto mong matuto dahil gusto mong malaman ng katotohanan at yung gusto mong matuto lamang. So, may tatawag tayong yung worldly knowledge at yung holy knowledge. So, itong Epistle of John, may kita natin yung problema ng simbahan doon sa Ephesus, which ang problema yung Gnosticism. Kung titingnan natin sa Revelation chapter 2, doon sa sulat ni John sa Ephesian Church o sa Church of Ephesus, sinabi dito ni John sa chapter 2 verse 4 ng Revelation, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." So makikita natin na itong Ephesian Church, yung Church sa Ephesus, meron silang, hindi lamang sila masigasig, kundi sabi dito, meron silang pasensya. Sabi sa verse 2, "I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles." So, may kita natin na sila yung nag-examine if yung tao na to is may malibang katuruan o tama ba yung tinuturo niya. Ina-examine nila, inaalam nila. Pero may kita natin na even sa panahon ni John, meron pa rin tinatawag natin Gnosticism o problema mismo doon sa simbahan. So, dito sinabi ni John na binigyan ni John ng diin na yung Gnosticism ay hindi siya mula sa Diyos. Hindi siya galing sa Diyos. Kaya sabi dito dyan sa verse 1 ng 1 John, "That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, and which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life." So, dito sa verse 1 hanggang dito sa verse 4, may kita natin yung patungkol dito sa pagbibigay ni John ng babala o kaalaman about doon sa Gnosticism at about na kung ano yung paniniwala na dapat nating tayuan. So, yun nga yung paniniwala natin na ang ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao. Ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. So, ang paniniwala ng Gnosticism ay Jesus Christ, ay si Jesus, at yung Christ pagkaiba. Which is mali. Diba? Kasi paniniwala nila na yung Jesus pinanganak na laman. Ang laman, sabi ng Gnosticism, ay makasalanan. Ang laman na to ay makasalanan. So, totoo. Pero ang problema nila, sinabi nila na yung laman at yung Jesus Christ, yung Christ, si Jesus at yung Christ, hindi sila parehas. So, may kita natin, ng ating Panginoong Kristo, siya yung tagapagligtas. Siya lamang yung, siya yung Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay maligtas. At tanggalin doon sa kasalanan. Ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Kristo ay bumaba galing sa langit papunta sa lupa dahil sa kasalanan.
So, ibig sabihin, lahat ng tao ay makasalanan. So, then after niya, sinabi dito sa verse 5 na, this then is the message which you have heard of Him. So, yung word dito na message, is quite, translated din siya as promise. So, yung word dito na message is from the Greek word na epaggelia. Ibig sabihin, message, translate siya sa King James Bible 53 times bilang promise at message. Dito sa John, translate siya as message. Dito sa 1 John. So, sinabi ito, this then is the promise which you have heard of Him. So, ito yung ibinigay ko sa inyo na message, o mensahe, o promise, which we have heard of Him. So, after sinabi ni John, yung verse 1, verse 2, verse 3, sinabi niya ulit dito na, ito yung mensahe na gusto kong ibigay sa inyo. Meron akong gustong ibigay sa inyo na mensahe, at yun nga yung mensahe na yun, sinabi dito, and declared unto you that God is light. So, ang attribute ng Diyos is yung pagiging, yung God is light. Attribute ng Diyos. So, God is light, and in Him is no darkness at all. Yung light, palaging nagre-represent sa kabutihan. Yung darkness, nagre-represent siya sa kasamahan, kadiliman, kasamaan. So, o kasalanan, yung darkness. Dito sinabi dito, this then is the message which you have heard of Him and declared unto you that God is light. So, metaphorically speaking, God is light. It also means God is holy. Ang Diyos ay banal. So, pag sinabi ng banal ang Diyos, ibig sabihin walang kasalanan sa Kanya. Ang kadiliman, pag pinatay yung ilaw, yung kadiliman, siya yung static talaga. Then, pag binigyan natin ng liwanag, yung liwanag, yun yung magbibigay sa atin ng liwanag upang makita natin. Example, may nahanap tayo. Pag walang liwanag, hindi natin siya mahanap. Hindi natin mahanap yung isang bagay na gusto natin hanapin. Bakit? Dahil madilim. Kaya dito, sinabi, declared ni John, declared unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. So, God is light. If we use light metaphorically, we can see God's holiness. Na yung Diyos ay banal. Bakit? Dito makikita sa verse 6, sinabi niya, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Which is sinasabi niya sa verse 8 hanggang 10 na makikita rin, we can see about the confession of sin. Bakit? Banal ang Diyos, di ba? Ang Diyos ay banal. So, sa verse 6, may kita natin dyan, we can see the truth or practicing the truth. That's sa verse 6. Then verse 8 to 10, it's all about sa confession ng kasalanan. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos ng kasalanan. So, yun yung sinasabi dyan dito, na ang Diyos ay ayaw na ang Diyos sa kasalanan. Pag sinasabi mo na ikaw ay sa Diyos, pero gumagawa ka ng kasalanan, tingin mo sa Diyos ka. So, ang problema, maraming sabi na ako Kristiyano. Sabi nila, Kristiyano. Tapos may dadalang inumin. Kristiyano daw. Tapos may kita mo, naninigarilyo. Di ba? O di kaya, labas-pasok sa kulungan. Kristiyano. So, if, kunyari, pag Kristiyano, nakulong siya dahil nag-preach siya sa salita ng Diyos, Kristiyano siya. Pero pag nakulong siya dahil meron siya ginawang kasalanan, so questionable, di ba? Kristiyano ka ba o hindi? So dito, sinasabi dyan dito, this then is the message. So, binibigyan ni John ng assurance. Kasi ang John ay book of Epistle of Assurance. So, binigyan ni John ng assurance na yung mga Kristiyano dito, na kayo ay nasa Diyos na. Kayo mga Kristiyano, kayo mga Ephesian believers, nasa Diyos na kayo. So kung sinasabing nasa Diyos kayo, dapat na pamuhay nyo is naayon kung ano yung pagiging katulad sa Diyos, yung likeness of God. Dapat yung pamuhay natin is katulad kung paano dapat nabubuhay o namumuhay ang isang Kristiyano. So,
God is light and in Him is no darkness at all. So, walang kadiliman sa Diyos. Walang kasalanan sa Diyos. So, metaphorically speaking, yung darkness is yung nag-represent evil. Walang kasalanan sa Diyos. Sabi sa, in Him is no darkness at all. Yung at all dyan, is ginamit din yan doon sa Romans chapter 8, verse 1, na sinabi doon, there's therefore now no condemnation to them. Now no condemnation to them. So, yung no, o yung no one, o none at all, yan din yung ibig sabihin dito. Yung, in Him is no darkness at all. In other words, zero. Walang kasalanan o walang darkness sa Diyos. Kaya, questionable talaga na kapag sinasabi mo na Kristiyano ka, pero patuloy kang namuhay sa kasalanan. Kaya dito, dinil ni John the Beloved, yung about dito sa pagiging Kristiyano, na ikaw Kristiyano ka na, may assurance of salvation ka, pero hindi ibig sabihin na assurance of salvation ka is dapat kang gumawa ng kasalanan. Or di kaya meron kang permiso na pwede kang gumawa ng kasalanan. Hindi yung naisabihin dyan. Ibig sabihin lang dito ni John na ikaw na Kristiyano ka na, dapat hindi ka gumagawa ng kasalanan. So, bilang Kristiyano, nakagawa ba tayo ng kasalanan? Nakagawa tayo. So, pag sinasabi hindi tayo nakagawa ng kasalanan, sinungaling tayo. Sinungaling ang, sinasabi natin sinungaling ang Diyos, sinungaling ang salita ng Diyos. Pag sinasabi natin na hindi tayo gumagawa ng kasalanan. So, lahat ng tao, Kristiyano o hindi Kristiyano, nakakagawa ng kasalanan. Pero kung pinagkaiba natin doon sa hindi Kristiyano, isipin mo, ikaw na umuhay ka bilang, sabi yung saved ka. Pero kung anong ginagawa nila, ginagawa mo rin. So, may makikita kayong difference sa inyong dalawa. Diba? Minsan, may mabalitaan ka na yung Kristiyano na yun, siya pa yung nangunguna sa pagiging pasaway. Siya pa yung naging dahilan sa pagiging pasaway. Kaya dito, si John mismo nagsabi, alam niyo na yung salita ng Diyos, alam niyo na may mysticism dahil sa loob ng simbahan, so alam niyo na ang ating Panginoong Kristo ay bumaba at siya ay namuhay bilang banal. Sinless ang ating Panginoong Kristo na siya bumaba. So dapat mamuhay tayo ng katulad ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung ibig sabihin dito na God is light and in Him is no darkness at all. So ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay banal, kaya dapat tayo ay mamuhay according doon sa salita ng Diyos. Kaya dito, yung light dito comes from the Greek word na phos. Ibig sabihin ay light, liwanag, o nagbibigay ng liwanag. So, example, may bibigyan example ng phos, ginamit na phos. Example din ay phosphorus. O phosphoro. So, phosphoro. So, yung phosphoro, ibig sabihin nun ay bringer of light. Bringer of light. So, yung word na yung phosphorus, phos is, yung phos doon is light. And phorus is yung bringer. So, bring. So, yung phos dito, ang ating Panginoong Kristo, ang Diyos, God is light, siya yung liwanag, ibig sabihin, siya ay banal, at yung kanyang kabanalan, magre-reflect sa atin. Kung sa example, tawag dyan, sun, then moon. Yung sun, magbibigyan ng liwanag sa moon, then tuwing gabi nakikita rin moon na nasa-shine. So, ang Kristiyano, sabi nga naman ni Matthew, na yung Kristiyano, sabi doon, let your light so shine. Let your light so shine before men. So, ibig sabihin, ang gusto talaga ng Diyos sa atin bilang Kristiyano is hindi mamuhay lamang dito sa mundo, kundi magbigay din ng liwanag sa tao. Paano paraan? Pagbibigay ng tracts. Diba? Una, pagbibigay ng tracts. Nahiya kang bigay ng tracts. Nahiya tayo bigay ng tracts. Nagtatrabaho tayo.
magbigay ng trust, nahiya tayo. So, ano pa ibang paraan? Yung life natin. Kaya yung life natin, dito ko lang, iba ka na ngayon. So, ibig sabihin, nagiging light ka dito sa mundo. Nahiya kang magbigay ng trust, pero yung buhay mo is nagiging testimony para siya ay hindi pa siya na-convert, pero nako-convict siya na ikaw ay nagkinagbago na. So, makikita natin ng ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos, ay hindi nagbibiro pagdating sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Kaya dito, ilang beses sinabi yung word na light dito lamang sa 1 John. 6 times na sinabi dito lamang sa 1 John yung word na light. So, then, makikita natin dito na itong pagiging Kristiyano is hindi siya yung nung panahon na ikaw na say, yun lang Kristiyano ka. Then after ilang mga tawag dyan, weeks, months, years, hindi ka na mamuhay ng Kristiyano. Hindi. Yung pagiging Kristiyano dito, mabasa natin, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, continue yung pamumuhay mo bilang Kristiyano even nag-struggle ka sa mga problema. Pagsubok, trials, yes, tuloy-tuloy yung pagiging Kristiyano mo. Ano ba yung pagiging Kristiyano? Yan yung pamumuhay mo na iba sa unsaved. Yung pagiging Kristiyano, ikaw yung tagasunod ni Jesus Christ. Dahil tagasunod kay Jesus Christ, ano ba si Jesus Christ? Panginoon. Ano pa? So, si Jesus Christ ay banal. Namuhay si Jesus Christ sa lupa na banal. So, ano dapat yung magiging buhay natin? Naninigarilyo? Nagiinom? Hindi. Ang nagiging buhay natin dapat is kung papaano yung pamumuhay ng ating Panginoon Kristo. Likeness of Him. Diba? Dapat mamuhay tayo na nagre-reflect yung kabanalan ng ating Panginoon Kristo sa atin. So, kung saan pa, nagsashine tayo. Kung sa liwanag, sa araw, nagsashine. Nakikita nila, may pinagbago yung isang tao. Kasi pag sabihin natin na Kristiyano tayo, pero wala tayong pinagbago, ganoon pa rin tayo kung ano tayo dati. Diba? So, questionable, save ba tayo o hindi? Kung dati, nagmumura ka, hanggang ngayon, nagmumura ka pa rin. Kung dati, nanigarilyo pa, hanggang ngayon, nanigarilyo ka pa rin. So, questionable yung pagiging Kristiyano. Bakit tinatawag ka lang na Kristiyano? So, yung holiness, ibig sabihin nun, set apart for God's use. Ibig sabihin, ito ka, ibinigay ka dito, inilagay ka ng Diyos dito, para maging kasangkapan ka niya upang magamit ka. So, example, itong mga lagayan. So, hindi naman tayo maglalagay dito na hindi magagamit. So, maglalagay tayo ng flower vase, pero hindi natin gagamitin. Diba? So, wala siyang silbi. So, para magkaroon sa silbi, lagyan siya ng flower. So, magkakaroon siya ng silbi. So, ganun din sa buhay bilang isang Kristiyano. Inilagay ka ng Diyos bilang banal. Ang nais ng Diyos sa iyo ay maglakad bilang banal. Kaya sinabi ni Pablo, na tayo ay mga saints. Tayo ay mga banal. Tayo ay mga banal na inilagay ng Diyos upang sumunod sa Kanyang kalooban. So, set apart. In other words, separated from this world system. So, yung word na holy, dito sa English Bible natin is 544 times siyang translate dito sa English Bible natin. At 161 times sa New Testament lang. So, ibig sabihin, New Testament believers, dapat tayo ay namuhay bilang banal. So, napakaganda na ngayon dyan dito na ngayon alam niyo na kayo saved. So, dahil alam niyo na kayo saved, so, hindi ibig sabihin, itigil na kayo doon. Diba? Hindi ako mag-aaral kasi alam ko na save ako eh. Sisimba ko tuwing na siguro anniversary or communication or di kaya
living, simba ko doon. Pero pag hindi na mahalaga, yun ba, may mga Kristiyano kung linggo hindi na mahalaga. Mahalaga lang yung occasion. So, kung sa ano pa, yung Kristiyano, imbis na tayo yung magiging ilaw, imbis ikaw yung magiging ilaw sa tahanan mo, sa bahay nyo, yung pamilya nyo, hindi safe, imbis na ikaw magiging ilaw, ikaw pa yung naging dahilan minsan. Naging hadlang ba? Na imbis na sila yung mas-save, sila yung madala, ikaw pa yung minsan naging hadlang para sila ay lumayo sa Diyos. Diba? So, problema minsan sa atin bilang Kristiyano is yung pagiging, lumaki tayo sa magulang natin, o di kaya lola, minsan kung ano yung ugali natin dati, hindi na babago. Yun yung isa sa problema. Kaya ito si John, sinabi dito, na dapat tayo is mamuhay katulad ng pamuhay ng ating Panginoon Kristo. Separated from this world system. So, ibig sabihin na tayo dapat, kung ano yung sistema na meron ng mundo, salungat tayo. Kung sa yung isdang sumasalungat sa agos sa tubig. Ng salmon. So, may itlog siya, yung siya na taas. Dahil kapag tapos na, mababa naman siya. Pero may kita natin, sumasalungat ka sa agos ng mundo. Na yung mundong to, alam mo na itong mundong to ay nasa kadiliman. At ikaw, Kristiyano, isa kang, sabi ng Bible, we are stranger, we are children. We are children as strangers. So, ibig sabihin, wala tayong sarili dito sa mundo. Wala tayong sariling lupa. Maaari may sarili tayong lupa. Pero, wala tayong pagmamayari sa mundong to. Bakit? Stranger na tayo. Kung saan pa, napadaan lamang tayo dito habang ang pinakapapunta na rin sa langit, napadaan lamang tayo dito. Stranger lamang tayo. Kung sa ibang bansa, foreigner ka, na hindi ka talaga taga doon, ang citizenship mo ay langit. So, dito may kita rin na ito separated sa Diyos. So, mamuhay ka bilang Kristiyano, bilang banal. So, hindi ka matawag na Kristiyano. So, may sinasabi silang simba ka, mag-save ka, Kristiyano. Pero, ang isa sa problema dito is yung Kristiyano dapat is hindi lamang siya natili doon sa pagiging saved. Dapat nakikita yan yung holiness. Holiness sa kanyang buhay. Yung pagiging kalinisan ba? Pagiging banal. So, yung pagiging banal ng Kristiyano is dapat nakakita. So, in Christian life, you cannot separate Christianity and holiness. Yung pa yung pag-iwalay nyo Ako, Kristiyano ako, pero hindi mo mamuhay na may kabanalan. Need ka sa akong Diyos So, need ka sa Diyos, forever saved na ako. Kahit anong gumawang kasalanan, kahit anong gawin yung kasalanan, okay lang, kasi save ako. Hindi ganon. Ang nais ng Diyos na tayo ay na-save para mamuhay na may kabanalan. So, dahil ang Diyos ay liwanag, God is light, and in Him is no darkness at all. Walang kasalanan, walang kadiliman sa Diyos. Ang Diyos ay liwanag, banal. So, tandaan natin palagi na ang Diyos ay banal. So, bakit tayo na tao, nung save tayo, bakit lumalay tayo sa Diyos? Di ba dapat, nung na-save tayo ng Diyos, dapat lumalapit tayo pala patuloy sa Kanya. Lumalapit ng lumalapit. So, in Christian life, you cannot separate Christianity and holiness. Hindi pwede yun. Hindi pwede sabihin na ako'y Kristiyano at okay lang sa amin na hindi mamuhay sa kabanalan. Okay lang sa amin. Basta Kristiyano ako. Hindi. Pag Kristiyano ka, dapat alam mo na dapat mamuhay ka sa kabanalan. So, in Christian life, you cannot live without living in holiness. Hindi. Dapat pag Kristiyano ka, dapat pag hindi mo namuhay ng may kabanalan, dapat maramdaman mo na, tutusok yung puso mo na. Ano yung pag may example, di ka nakapagsimba, parang may ano sa puso mo na hindi nakapagsimba. Hindi yung, yes! Diba? Umulan, yes, hindi nakapagsimba. Oh, alam mo yung may preaching, kasi hindi ko napakinggan yung preaching. Tapos pagpunta mo na next week, parang kulang. Hindi yung next week, next week na ako simba.
Pastor, pasensya na. Brad, pasensya din. Kasi, umuulan dito. Diba? Sabi din pagbagyo. Pero, umulan lang, diba? Dahil wala ka namang sakit. Umulan. So yung pagiging Kristiyano, you cannot live without living in holiness. Sabihin, patuloy ka na muhay, yung continuous yung pamuhay mo bilang banal. So, pag sinabing saint ka, sino ba yung mga ginagawang saint ng Roman Catholic? Di ba yung mga banal? So, yung mga banal na yun, sabihin, namuhi sila ng mga kabanalan tao. Yun sabi nila. Pero tayo, na saved talaga, tunay na saved, dapat tayo yung namuhay ng kabanalan. Bakit? Saints tayo eh. Pag saints, namuhay tayo ng kabanalan. So, kaya dito, sabi ni John, in Him is no darkness at all. So, you cannot say, I am Christian and yet still living in sinful life. Sinfulness or worldliness. You cannot be a Christian without following God and His Word. So, ano po sinabi ng Bible? Diba? Be holy because I am holy. Sabi ng Bible. Pero pag sinabi natin na ako Kristiyano, okay lang na tawag dyan, mamuhay ako kung anong gusto ko. So, hindi ka Christian. Bakit? Hindi ka sumunod sa Diyos. Pag Christian ka, under ka ng Diyos. Diba? Prisoner of God ka. So, dahil prisoner of God ka, slave ka, servant of God, kung gagawin mo, isusunod kung anong sinabi ng Master. So, kung itong sinabi ng Master, yun yung susundin natin. So, dito si John, makikita natin na this then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. Yung promise na after natin malaman, nung na-save tayo, nalaman natin na, ito pala yung doktrina, ito pala yung pinaniwala natin. So, ito pala yung stand natin, ito pala yung tinatayuan natin. So, nalaman natin yun, then syempre, yung pamumuhay natin, hindi yung meron tayong knowledge about sa doctrine, pero yung life natin is against doon sa doctrine na meron tayo. Diba? Kung naniniwala ko sa holiness, pero ang puso ko, ang buhay ko, ayaw kong sumunod sa pagiging banal. Hindi. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay liwanag. Kaya ang dapat natin gawin is sumunod kung papaano o susundin natin kung ano ang nais ng Diyos. So, ano ba ang nais ng Diyos? God is light and in Him is no darkness at all. So, nakikita natin na si John dito, sinabi niya, yung God is light. Yung light na false and in Him is no darkness at all. So, ibig sabihin, kapag Kristiyano ka, maaari ka magkasala. Pero, kaya makikita natin, simula dyan sa verse 8 to 10, yung pagsisisi ng kasalanan pag tayo nagkasala. Hindi yung nagkasala tayo din, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pamuhay natin bilang makasalanan. Hindi. Kaya nais ng Diyos, ng tao, ng Kristiyano, nung siya'y na-save, is susunod siya sa Diyos. Paano natin malaman na sumusunod sa Diyos? Paano malaman? Paano malaman? Sa magitan ng salita ng Diyos. Diba? Meron tayo dito, yung salita ng Diyos. Ito yung standard ng ating pananampalataya. What if wala tayo nito? May masusundan tayo. Wala tayong manual sa buhay. May masusundan ba tayo? Wala. Meron tayo nito dahil meron dapat tayong sundin at meron tayong susundan. Kaya may Bible tayo, di ba? So dito ni malaman, ako pala yung makasalanan. Ako pala yung nagkasala sa Diyos. Kailangan ko pala magsisi ng kasalanan. Kapag nagkasala ako, nagkristyano ako, nagkasala ako, kailangan ko na mag-confess ng aking kasalanan. So, mas kikita natin dito sa Bible. Lahat ng ating paniniwala, pananampalataya is nasa Bible. So, if ang ating paniniwala is against sa Bible, ano susundin natin? Yung paniniwala natin o yung Bible? Ang Bible. So, susundin natin kung anong sinasabi ng Bible. Kaya, tayo, ang sinasabi ng Bible dito is yung God is light and in Him is no darkness at all. Kasi nakikita natin dito yung pagkakaroon ng fellowship ng Diyos sa tawag dyan, Kristiyano. Fellowship dito, believers to believers, then
believers at ang Diyos. So, dahil ka-fellowship mo ang believers, so may common kayo. Kaya, communion or fellowship, communion, common, may common kayong paniniwala. Kaya nagsama-sama kayo kasi meron kayo same na paniniwala. So, yung same paniniwala nyo, yung tinatawag natin fellowship. So, may common kayo paniniwala, kaya dito may kita natin, mula sa verse 3, na sinabi dyan, that He also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father, and with His Son, Jesus Christ. Then, sa verse 5, this then is the message we promise, which we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness. Itong verse 5 pa lang na to, napakaganda ng verse na to. Bakit? Kasi pinapano sa atin na ni John, na yung Kristiyano, yung pamumuhay dapat natin, is nakaakma sa salita ng Diyos. Kung papaano ang ating Panginoong Kristo, siya ay lumakad dito sa mundo. Ang ating Panginoong Kristo, nagkatawang tao siya. Sige, nagkatawang tao siya. Kaya, ang Gnosticism, may kita natin, mali sila na paniniwala. Na sabi ko nila, ito makasalanan ito. Hindi ito pwede mamuhay bilang banal. Itong flesh, hindi pwede mamuhay bilang banal kasi makasalanan. Totoo makasalanan. Pero nung ikaw mag-save, sinabi ng Diyos na ikaw ay mamuhay bilang banal. So, ibig sabihin, possible na ang Kristiyano ay mamuhay na may kabanalan. It's possible. Kasi, ang ating Panginoong Kristo, siya ay naging nagkatawang tao. Ang tinatarget ng Gnosticism ay ang humanity ng ating Panginoong Kristo. Na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao. Bakit? Kasi ang flesh ay makasalanan. Kaya ginagawa ng mga Gnostics, pupunta sila dun sa bukid, then mag-meditate, kasama na yung yoga, then ano pa ibang gagawin? I-empty daw nila yung isip nila, then ilalagay nila kung meditation, kung i-empty ng isip mo, hindi. Dapat ang isip natin, feel natin na Word of God. Hindi natin siya in-empty. In-empty natin sa kasalanan, pero feel natin siya na Word of God, kung isip natin. Para lumabas sa ating bibig, Word of God. So, extreme. Makasalanan. Tama, makasalanan itong laman na to. Pero hindi ibig sabihin na iba, vegetarian pa. Kakain ng vegetable. Diba? So, dito, God is light and He is in darkness. So, during Roman Catholicism, Dark Ages, parang na yun, may panahon na tinatawag na Age of Enlightenment. Renaissance, Age of Enlightenment ba? Na yung tao doon, nalaman nila ang katotohanan, nalaman nila yan, marami silang nalaman. Ito pa rin pala, paano machine, Age of Enlightenment, panahon yun ng pagkagawa ng printer, panahon yun pagkagawa ng steam na trend, panahon yun ng makabago technology. Panahon ng modern technology yun. So, hindi ito sa atin sobrang modern na. Sa kanila, hindi naman modern. Pero mas modern kaysa nakalipas. So, yun pala tinatawag na enlightenment. Na-enlighten sila. Pero ang problema, nung panahon ng enlightenment, yun din yung panahon sa pag-question sa salita ng Diyos. So, na-enlighten sila? Hindi. Di sila na-enlighten. Question ang salita ng Diyos. Diba? So, during that time, yung panahon ng mga rationalism. Panahon ng mga skepticals. Diba? Panahon yun ng mga tao na nagko-question na yung Bible ba salita ng Diyos? Panahon ng reason. Hindi. Kung ako namuhay ng tama, para sa akin, tama pamuhay ko. Kung pamuhay mo, kung sinasabi ng Bible mo na mali ang pamuhay ko, kung anong sinabi ko, tama yung pamuhay ko. Enlightenment ba yun? Hindi. Kasi dapat ang buhay natin is tayo yung nag-a-adjust sa salita ng Diyos. Kaya dito, kapag na sinabi din dito na hindi dyan na God is light and Him is no darkness at all. Kaya sa 6-7 mamaya pag-aaral natin, so makikita natin yung Kristiyano ka, may struggle sa pamuhay mo.
may mga tawag dyan, sa pagtakbo natin, pag-run, hindi lahat smooth. Hindi smooth. May panahon na family, may problema sa family, company, may problema sa government. May mga problema ba habang tumatakbo ka bilang Kristiyano? Kasi sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi tayo yung Kristiyano ka na, so hindi ka na magkakasala, wala ka ng problema. Hindi ganun eh. Diba? Example, nilikha tayo ng Diyos, nilikha ng Diyos, then nagkasala sa Eva, then after nun, ating Panginoon Kristo, namatay sa isang Kalbaryo, then kunyari, ang example nangyari, kapag ikaw na napalay Jesus Christ, wala ka ng kasalanan. At the same time, sabi, kunyari lang, example lang, hindi ka na magkaroon ng problema. Namumuhay ka sa mundo, pero wala kang problema ba? Bigla kang yaman ka na lang, kaya kasi may Kristiyano pa. Hindi ganun eh. Bakit? Stranger kasi tayo sa mundo. Kaya bilang stranger, kung sa ano pa, tayo magiging ambassador ng heaven. O dito tayo bilang ambassador, i-preach natin ang ating Panginoong Kristo, ibibigay namin sa inyo, ibabahagi namin sa inyo ang ating Panginoong Kristo. So yun ganawain na ambassador, di ba? Yung ibahagi yung salvation sa tao, bawat tao. So, i-represent natin. So, example, tayo, nag-represent sa langit, pero namuhay sa kasalanan. Yung mga tao na namuhay sa earth, sa mundo, makonvict ba sila? O maniwala ba sila na, tagalangit yan? Sabihin mo, bagay mo din, I am Christian. Saka nito, heaven, 100%. Diba? Sa likod. Pero yung pamuhay mo, hindi. So, taliwas sa taliwas sa sinasabi mo, yung pamuhay mo. So, dito, si John, hindi gusto John. Ang ating Panginoon Yeso Kristo, namuhay siya bilang tao, perfect, sinless, banal. Dapat tayo is maging likeness. Maaaring hindi tayo magiging walang kasalanan. Kasi tayo, kung tayo na saved, hindi tayo sinless. Makasalanan pa rin tayo. Pero meron tayong dalawang nature na. Old and new nature. So, kasi pinagkaiba natin sa ating Panginoon Kristo, Jesus Christ, pinanganak siya sa magitan ng babae. Walang lalaki. Tayo pinanganak sa magitan ng lalaki at babae. So, dahil yung blood, doon umaagos yung kasalanan. At yung kasalanan na yon, yun yung umaagos tuloy-tuloy simula sa pananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon. Yung kasalanan na yon, tawag dyan, na ipapasa. Nagiging, tawag dyan, inheritance ba? Inheritance. Oo. Ang genetic, na yung ikaw na makasalanan, kung may mga sakit ba, ipapasa. Kasi yung kasalanan is more cancerous kaysa cancer. Di ba? Kasi kasalanan, ang cancer na yan, hindi lang magdadala sa'yo sa impyerno yan. Magdadala sa'yo kasalanan. Yung kasalanan na yan. Bakit? Sabi natin, yung position ng aling impyerno. Kaya nga sa Revelation, may kita natin, 21 verse 8, but the people and believing, tinatawag na boss, pinakaulitan, and all liars shall have their part in the lake which burned with fire and brimstone. So, may kita natin na ang Diyos, hindi siya matuwa. Yung Kristiyano yan, yung sinid ko, gumagawa ng kasalanan, hindi matuwa ang Diyos. Kung example, wala pa kami na may anak. So, yung anak mo gumagawa ng kasalanan. Hindi ka matuwa na doon, di ba? Kasi ang mga magulang, hindi matuwa na yung anak mo, pamangkin na may ginagawa kasalanan. Gusto mo, gusto ko, kung paano gusto yung pagpapalaki ito. Ito yung gusto kong pagpapalaki sa kanya. Kung saan pa, meron kong gusto na pagpapalaki, gusto mo, na hindi maging katulad ng iba. So, ang Diyos gayon. Gusto ng Diyos na tayo, Kristiyano, mamuhay bilang katulad ng ating Panginoon Kristo. So, sabi dyan, and declared unto you that God is light, and in Him is no
darkness at all. And darkness, yun yung represent ang evil ng kasalanan. So, yung light at darkness, di mo siya pwedeng pagsamahin. For example, sabi nila, mantika, pati tubig. So, yung sin at yung holiness, di pwedeng pagsamahin. Either tanggalin mo yung sin, or tanggalin mo yung holiness. Kung ikaw ay Kristiyano, sabi ni John, dapat di ka na namumuhay sa darkness. Sabi niya, no? In Him is no darkness at all. So kung ano ang ating Panginoon Kristo, dapat ganun din tayo. Dahil ang ating Panginoon Kristo, walang kasalanan sa Kanya. So, itong verse na to, itong chapter, itong Epistle ng John, makikita natin dito yung contrast ng light, darkness, sin, then truth, lie. So, yung contrast, yung pagko-contrast. Na kapag Kristiyano ka, ito. Eh dito, makikita natin, dyan sa, kung susunod, sabi dyan, susunod 6, then 8, then dyan sa 10, sabi, if we say, diba? If we say we have fellowship, then, sa verse 7, if we say that we have no sin. Then verse 10, if we say that we have not sinned. So, ibig sabihin, yung contrast ng pamumuhay nila Kristiyano. Hindi pwedeng ito ka, Kristiyano ka, pero ito yung pamumuhay mo. So, dapat nakaline yan sa kalooban ng Diyos. Kaya dito napakaganda na pag-aralan, mamaya mapag-aralan natin ng 6 at 7 mamayang hapon. So, dito ngayon, ito sa verse 5, na napakaganda talaga na pinapakita sa atin ni John ng ating Panginoon sa Kristo na buhay na siya. Bakit tayo? Diba? Dapat tayo namuhay. Si Paul, namuhay sila. May kabanalan. Si Timothy. Si Peter. May kabanalan, namuhay din siya. Peter, nakikita rin yung verse na, be holy because I am holy. Diba? Which is cross reference na galing sa Leviticus. Nakikita natin yung pagiging banal ng ating Panginoon Kristo. Kabanalan ng ating Panginoon Kristo. Isipin mo bakit yung buong book of Leviticus about sa kabanalan, holiness. Hebrews about sa kabanalan, holiness. So yung holiness, hindi mo talaga pwede siyang tanggalin sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya dyan dito, na tayo, na namumuhay sa mundong to, hindi pwedeng namumuhay tayo na according sa ating paniniwala. Kundi according dapat sa salita ng Diyos. God is light, and in Him is no darkness at all. So, pag sa bahay, pag-aralan ba, titingnan natin, kasi napakaganda. Bawat verses sa Bible, talagang, kung pag-aaralan mo, marami kang matutunan. Hindi lamang sa may nag-preach. Siyempre, may matutunan ka. Pero sa maganda, may matutunan ka sa personal na pag-aaral natin. Kaya nga, yung pag-aaral personally, talagang malaking tulong yun lalo sa ating mga Kristiyano. Bakit? Part ka ng pamuhay bilang Kristiyano. Diba? Part ka ng pamuhay bilang Kristiyano. Isang katandang mga bahan yan. They are noble. They examine the Word of God. Examine the Scripture. Bakit? Kasi gusto malaman kung sinasabi ko, tama ba? Nakalagay sa Bible. What if mali pa lang sinasabi ko? Kasi hindi kami babasa ng Bible. Diba? So, ano yan? So, kailangan, yung sinasabi ko dito ngayon, is pagdating sa bahay mo, yun ulit. Sabi sinabi ni Bible, parang mali siya. So, kaya dito, makikita natin na ang ating Panginoon Kristo, si John, sinabi John, Gnosticism, ang ating Panginoon Kristo, nagkatawang tao, sabi Gnosticism, hindi, makasalanan naman. So, hindi siya pwede magkatawang tao. Kaya, yung Jesus, iba yan sa Kristo. Yung Kristo, siya yung namatay. Yung Jesus, siya yung namatay dun sa cross. Yung Kristo, siya yung divine na iniwanan yung katawan ni Jesus namatay siya sa cross. Hindi pwede yun. Kasi piniwala natin
na ating Panginoon Kristo ay 100% God, 100% human. Kaya sabi ng Timothy, sabi ng Timothy doon na God manifest in the flesh. So, meron tayong mga katunayan na ang Diyos ay nag-manifest sa pagiging tao. So, napakaganda ko itong verse na to. Kaya nawan tayo kasi itong verse na to, kung i-meditate natin tuloy-tuloy, may kita natin that is life, oo. It means no darkness at all. So, not at all. So, wala talaga. In other words, zero na walang kasalanan sa Diyos. Wala kasalanan sa Diyos. No darkness at all. Let's pray. Let's pray. Mga dakila, mga pangyarihan sa lahat, papasalamat po kayo, Ama, sa iyong pagbibiyan sa aming buhay. Hindi po, Ama, papasalamat po kami na nalaman po namin, Ama, na kami bilang mga Kristiyanos na muhay po dapat kami, may kabanalan, na muhay po dapat kami, Ama, na may kayusan at may pagsunod, Ama, sa inyong banal na salita. Ama, tulungan niyo po muli kami, mamaya sa aming morning worship, na kami po, Ama, ay muli makapakinig ng inyong banal na salita at ma-meditate po namin at patuloy po, Ama, na kami, Ama, ay makonvict at pwede po, Ama, patuloy po, Ama, na magkaroon, Ama, ng pamumuhay bilang Kristiyano na may kita sa amin o mag-reflect sa amin ang kabanalan niyo. Ama, pinapalit po namin sa pagkakarangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.